Mga kwentong himala o nakakamangha. Number 13, English version. Matagal-tagal na rin nangyari itong kwento kong ito. At ito ay naganap nung mga panahon na nagkita pa kami o nagkikita pa kami ni Elizabeth Bechay Mendoza. Nangyari ito ng isa sa mga kaibigan namin na si Cindy Sichin ay tinanong ako kung kaya kong gamutin ang isang pasyente na malayo o hindi na kailangang magpunta sa akin ng malapitan. Ang tanong ko kay Cindy ay, bakit? Kasi sir, ano tong tao na to hindi masyadong lumalabas. Pero meron po siyang dahilan, meron siyang nararamdaman. So, ang sagot ko kay Cindy ay kinukulam. At ito ay ang nasabing katulong ni Bechay Mendoza. Tagamot ang nasabing pasyente. At sa kagustuhan din ni Bechay Mendoza na magkakilala kami, pinapunta niya ako noon sa isang lugar sa Pasig na noon ay doon pa ito naninirahan. At isang araw nga, nagbalak siya na magpunta kami sa Bundok Banahaw. Malayo-layong biyahe. Papuntang Quezon. Lagpas pa ng Lukban. O ang sabi nga nila, ito ay lugar ng Dolores, Quezon. Isa sa mga kaibigan nitong Bechay ay mayroong resort sa nasabing lugar. O mayroong tirahan ito. Kaya doon kami nakipanuluyan. Bago naganap yun, ay nangako ang Bechay na magdadala ng laybana, isang itim na sigarilyo na pambabae na ginagawa ring maskada, at gin. Yun ang sabi niya. Nung araw na yun, siguro nawaglit na yun sa isipan niya. At doon ko nga nakasalamuha si Lola Mariang Banahaw. Halos napakaganda ng nasabing diwata. At siya ay may kahawig kay Elizabeth Taylor. May mga itinuro ang diwata sa akin. At kinabukasan nga, kami ay pauwi ng Maynila. Ayaw tumakbo o mandar ang motor ng kotse na aming sasakyan pabalik ng Maynila. Nagtawag ng mga mekaniko para ayusin ang nasabing kotse. Pero hindi pa rin nila mapaandar ang motor ng nasabing kotse. Ang ginawa ko, nagpakuha ako ng uling at napapunta ako sa lugar na kung saan pwedeng bumili ng gin at ng laybana. At nang dumating nga iyon, sinigaan ko ang mga uling at nagpausok ako malapit doon. Tinistis ko ang tabako na nasa loob ng laybana. Binuksan ko ang gin at kumuha ako ng pamaypay para pausukin ko ang tabako dun sa uling.
Minuto lang o wala pang minuto. Binalikan ng mekaniko ang nasabing kotse. Umandar ang kotse. Sa daigdig ng mga tao, minsan ang mga pangako ay pwedeng hindi ituloy o hindi gampanan. Ang mga engkantado ay hindi ganoon. Sila mismo sa kanilang mga pangako ay tinutupad nila ito. Kung anong napagkasunduan, yun ang magaganap. Mas okay pa o mas mabuti pa nga ang mga hindi nakikita pagdating sa ganitong aspeto. Dahil tayo mga tao ay sadyang may ugali na hindi sumusunod sa kani-kanilang mga pangako. Isang leksyon ito ng buhay ni Betchay Mendoza. Pero ngayon, hindi na kami nakikita nito. At hindi ko na rin alam kung saan siya nakatira.